I really love the story of John. Nung sinabi niyang, I must decrease and he must increase. Napakahirap gawin. Ay, wala siyang pakialam si John. Wala siyang pakialam kahit kalimutan siya ng mga tao. Wala siyang pakialam. Ang importante sa kanya, mapalapit ang mga tao sa Diyos. Ikaw, wala ka rin bang pakialam kahit di ka makilala? Alam mo, one thing that humbles me very much was the past few days. Habang nagdadrive kami, ng asawa ko, may pinupunta ka, bumibili kaming ulam. Yung panganay kong anak, biglang nagsalita, sabi niya, Daddy, gusto ko paglaki ko maging pastor. Sinabi niya, ako, tulala. Tanungin niyo ang asawa ko. Tulala talaga ako. Tulala ako, sabi ko. Wala akong nasabi. Why? Sa utak ko kasi ang daming tumatakbo. Bakit ka magpapastor? Ang hirap-hirap magpastor. Walang pera dyan. Yun yung tumatakbo sa utak ko eh. Sa totoo lang. Siguro ayoko. Kasi alam ko gano'ng kahirap. Kaya ang sinabi ko na lang, bakit? Hindi, sige na, pasmihan. Mag-serve ka kay Lord. Hindi ko nasabi yun. Why? May pride ka eh. Na gusto mo, ang anak mo successful. Napili mo, pagka nagpastor yung anak mo, hindi siya maging successful. Kasi, para sa atin, ang successful, mayaman. Kaya wala akong nasabi sa anak ko. Sabi ko na lang, anak, bakit? Sabi niya, napakaganda. Ang sabi niya sa akin, wala. Gusto ko lang magkwento about kay Jesus. Minsan, madali lang naman talaga mag-serve eh. Pinapahirapan lang natin. Gusto lang ng Panginoon, i-glorify mo siya. Pero ginagawa natin komplikado ang mga bagay-bagay. Pinaglalabanan ng title. Pinaglalabanan kung sino ang bida. Pinaglalabanan kung sino ang magaling. Pero yung bata, sinabi lang niya, gusto ko lang ikwento si Jesus. Kaya sabi ng Panginoon, matuto tayo sa mga bata. Yung mga bata, walang pride. Tayo lang, matatanda, ang meron nun. Gusto lang niyang magkwento, gusto lang niyang mag-serve. Tayo, binigyan tayo ng ability, ng talent, para tumugtog, para mag-preach, para magpalaganap ng salita, pero hindi natin ginagawa. Yung bata gusto lang mag-serve. Talagang natulala ako, para akong nabuhusan ng malamig na tubig. Nahimasmasan ako, sabi ko, ganito pala dapat? Dapat pala, pag nagsaserve ka, dapat pala, ikaw yung pinakamaliit. Dapat pala, pag leader ka, you should also be a servant. Na hindi natin masyadong na-apply sa sarili natin. Kung isa ka sa naatasan dito sa pulpit, dapat nagsiserve ka. Without question. Kung sino yung pinakamababa, dapat ikaw pa yung mas pinakamababa dun. Yung mga tao kasi, ginaglorify masyado yung title. Oy, si pastor, pastor yan, bishop. Ano pa yung iba? Yung tao masyadong ginaglorify yung title. Hindi yung role. Hindi yung purpose. Masyado natin ginaglorify yung ibang achievements. Where is si John? Si John, wala siyang ibang ginaglorify, kundi ang Panginoon lang. Kahit kainin niya balang, wala siyang pakialam. Kahit ang suot niya, gusgusin, wala siyang pakialam. John knows his role. John knows his purpose. Again, our purpose is to serve God. At nakakalimutan natin yun. Sadly, yung talent or yung grace na binigay sa atin ng Panginoon, madalas nagiging pride natin. Hindi natin napapahalagahan. Alam nyo, ang pinakamagandang lesson na natutunan ko doon kay John, John said, okay lang. Sige, punta sila doon. Ngayon, in Christian church, pag yung member umalis, nagpunta ng church, nagsimba lang naman doon,
Ano mangyayari? Ano mangyayari? Katulad dun sa nag-trending na video. Sabi nila, magpapalit na naman siya ng church. Oh! Sabi niya, hindi naman daw siya titigil sa pananampalataya. Mga kapatid, si John, wala siyang pakialam kung walang sumunod sa kanya. Ang importante sa kanya, na bahagi niya yung salita ng Diyos dahil yun yung purpose niya. Tayo sa simbahan, pag umalis yung member, nagpunta ng ibang church dahil doon nagsimba, dahil doon malapit, magtatapo yung iba eh. Yung ibang church, gusto nila nakakulong ka dito. Gusto nila nakakulong ka sa church, dapat dito ka lang. Huwag kang umalis. Dito ka lang. Dito ka lang makinig. Mga kapatid, I encourage you, every one of you, pag nandun kayo sa trabaho na may malapit na church, doon kayo magsimba. Kung hindi talaga kaya magpunta dito, bakit hindi? Kung hindi talaga kaya magpunta dito, bakit hindi ka manood ng live? Church is not a prison. There is freedom in the church. Binigay yung kalayaan ng Panginoon. Hindi ka nakakulong. Si John okay lang. Yung iba, pagka lumipat ka ng church, turing sa'yo, backslide. Di ba? Bakit kaya mahalaga magpalaki ng member kaysa mag-nurture ng tao? Bakit mahalagang magpalaki ng simbahan kaysa magpalaki ng pananampalataya? Yung church, nagiging pride. Dahil pagka maraming member, siguro magaling yung pastor dyan. Dahil maraming member, siguro malamig dyan. Hindi mainit. Ang init dito eh. Hindi ko alam kung ba't kayo nandito eh. Joke lang. Masaya ako na nandito kayo. Ang akin lang, mga kapatid, bago ako magtapos, we must remember that the greatest obstacle in Christian maturity is pride. That is the greatest obstacle. Kaya hindi tayo nagmamature as a Christian dahil we have pride. Gusto natin tayo yung boss kahit saan tayo magpunta. Gusto natin tayo nasusunod. Bakit ganun? Gusto natin tayo yung pinapakinggan. Imbis na tayo yung nakikinig dahil Christian tayo. Sabi sa Matthew 18:3-5, this is a reminder. And he said, Jesus is saying this in red letter. Jesus is saying this. Truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven. Let's be like the child. A child is not concerned about pride. A child is not concerned about the title. A child is not concerned about the achievements. And a child is not concerned about the wealth. The child is only concerned about Jesus. Let's just serve. Let's just serve. Let's just serve. Without questions. Without, busy. Kung kaya mong mag-serve ka. Without the pride, without the ego. Nagsiserve ka, hindi dahil magaling ka. Nagsiserve ka, hindi dahil magaling ka magsalita, hindi dahil magaling ka mag-gitara, magaling ka mag-keyboard, magaling kang kumanta. Nagsiserve ka dahil yun ang utos ng Panginoon. Ang mag-serve. Let's just serve. Period. Let's be servants. If you are too big to serve, you are too small to lead. Tandaan niyo yan, mga kapatid. If you are too big to serve, you are too small to lead. We need humble servants. We need humble leaders. All of us are work in progress. But we need to start in lowering down our pride. We need to start in lowering down our ego. Huwag nating isipin kung sinong magaling.
Huwag nating isipin kung sino yung may title. Let's just glorify God. Let's just serve God. Can we agree on that? Can we agree on that, mga kapatid? Let's just serve without questions. Just like that little child. Let's just serve. Walang mali siya. Hindi dahil may magigain ka. Let's just serve. Ganon tayo ginawa. Ganon tayo ginawa ng Panginoon, mga kapatid. First, let's lower our pride. Let's lower our ego. Tanggalin natin ang kayabangan sa ating mga katawan. Yung self-gratification. Dahil magaling ako, dahil ganito ako, dahil ganyan ako, tanggalin natin yun unang-una, yun lang. Doon tayo mag-umpisa. Remember why Satan got kicked out from heaven. Remember. Satan wants to be equal with God. That's pride. Satan wants to be equal, even greater than God. That's ego. And if you have one of those, mga kapatid, assess yourself. Nasa maling puso ka. Let's just serve.